niyo ba ang mga alituntunin na dapat ninyong sundin? Yes! Okay. So, ngayon class, ay mayroon akong ipaparinig sa inyong kanta at ito ay pinamagatang Anak by Freddie Harlan. Okay? So, makinig ng mabuti dahil mayroon akong mga katanungan mamaya. Okay? Yes, ma'am. Lumisilan ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, ang kamay nila ng iwan. At ang nanay at tatay mo, di malaman ang gagawin, namasdan pati pagpunin. Ganito mo ang kanta. Maging malaya, di mo sila kaya ng magagawa. So, alam niyo ba ang kantang Anak ni Freddie Harlan? Familiar ba kayo? Yes. Dahil familiar kayo, mayroon akong katanungan. So, una, pakibasa ng sabay-sabay. Ano ang mensahe ang nakuha ninyo sa kantang narinig? Okay, so itaas lamang ang kamay sa nais sumagot sa katanungan. Ang mensahe na kakain ng talagang natin ang pagkakasusunod sa mga magulang. Okay, magaling. Maraming salamat, Irish. No? So, sabi niya ay dapat natin pahalagahan ang pagmamahal at sakripisyo ng ating mga magulang sa atin. Kaya, kailangan, dapat natin sundin kung ano yung mga pangaral nila sa atin. Dahil ito ay para din sa ikabubuti natin. Naiintindihan? Yes. Sunod. Basahin. Ayon sa napag-aralan ninyo sa espiritual world, paano dapat disiplinahin at pagiging sa anak? Okay? Okay, magaling. Maraming salamat, Tia. So, sabi ni Tia, kailangan na magkaroon ng bukas na komunikasyon ang magulang at kanilang anak. No? At kailangan na hindi dapat didiktahan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa kanilang pagpapalaki sa mga ito. Kung saan, kailangan ay bigyan lamang sila ng magandang asal at mga pangaral sa kung ano man yung mga kamalian na ginagawa nila sa kanilang buhay upang sila ay matuto. Okay? So kayo, bilang mag-aaral, kailangan nyo na matutunan yung mabuting pagpapalaki sa mga anak dahil kayo ay magiging magulang din sa hinaharap. Okay? So, sunod. Pakibasa. Gaano kayo mamahal ng inyong magulang? Okay. Gaano ba kayo kamahal ng inyong mga magulang? Sino gustong sumagot? Okay, Saba? Mahal nila kami sa pagkaturuan nila kami at tinuturuan kami sa loob ng ulo. Okay. No? So sabi ni Saba, mahal daw siya ng kanyang
Okay? Tulungan ka ni Pia. Okay. So, sabi ni Pia, mahal daw siya dahil talo siya sa lahat ng bagay. So, maraming salamat sa inyo. Sunod. Pakibasa? Okay. Tanungin nyo yung sarili nyo. Kamusta ba ako bilang isang anak? Kamusta ba ako bilang isang anak? Masabi ko kung naisa ako, makulit anak, pero masunod ko ako at tumulong sa mga tuwan ko. Okay. Maraming salamat sa iyo. No? So, siya raw ay isang mabuting anak dahil sinusunod niya raw yung mga utos sa kanyang mga magulang. No? So, tayo bilang isang anak, upang maipadama din natin sa ating mga magulang na mahal natin sila, ay kailangan na maging mabuting anak tayo sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga tinuturo at utos. So, maraming salamat, class. So, ngayon, tumingin sa pisan. So, mayroon tayong 5 mga pangungusap dito. Bawat salita na mayroong salunggulit ay bibigyan ninyo ng katumbas na kahulugan or kasing kahulugan ng mga salita. Okay? So, pakibasa ng sabay-sabay. Namihasa sila sa sariwang hangin at tahimik na paligid. Okay, yung salita may salunggulit ay namihasa. Okay, namihasa. Ngayon, class, itaman nyo yung baybay o spelling ng salita ito upang mabuo yung anak ito. Saba? Nasado. Okay, nasaba. Meron tayong sunod. Pakibasa? Pagpapatid ng mga magulang ang hirap para sa kapilian ng kanilang mga anak. Okay, yung salitang may salunggulit ay Batid. okay? Ano yung sagot? Tinigis. Okay, magaling. Okay, sunod, number 3. Okay, salat. Okay, yung salita ay salat. Okay, kulang. Sunod, number 4. Huwag maging maramdamin pag may sinabi tungkol sa mga magulang mo. Okay, yung salita ay maramdamin. Okay. Maramdamin. Ikaw, nakayelo. Ano yung salitang katumbas? Okay, so tutulungan siya ni sino gustong tumulong sa kanya? Masalan. Okay, magkala. Ang panghuli ay makibasa. Sa ating buhay, may mararanasan tayong mga hilahin na dapat iisip. Okay. Ano yung salita? Okay, hirap. Okay, class. So, maraming salamat sa pagsagot at sa pagbukas ng mga kahulugan ng mga salita may salunggulit. So, again, class, ano yung mga salitang may salunggulit? Pakibasa. Namihasa, batid, salat, maramdamin, ilahin. Okay. So,
mas maintindihan natin yung kahulugan ng nakisalayaw, ay makinig kayo sa video ko. Okay? Makinig ng mabuti dahil mayroon akong mga katanungan na Pag-ibig na alaki, ating nakilala, ay dapat palakihin ang bata sa saya at sa katuway. Kapag nakihasa, kung makiwalang, hindi ginhawa. Dito na pagtanto ni Florante ang tunay na pagmamahal mula sa kanyang magulang. Sinabi niyang di dapat panay kasiyahan ang iparanas sa isang bata sapagkat kung nasanay ang bata sa saya, sa kanyang paglaki ay hindi siya makakatayong mag-isa at magiging mahina paglaki nito. Kung lumaki walang hintang ginawa, ibig sabihin, walang kahihinatnan, walang sasapitin, ginhawa sa buhay mo kung noong bata ka ay nagbabad ka lang sa kasiyahan at di ka man lang nakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, na mamaya'y sugat, bayan ng libig, ngunit walang pagtitiis, ang iyong inalaban sa lahas ng sakit. Sinasabi sa sakong ito na ang buhay sa mundo ay paghihirap, kaya kinakailangang matibay at matatag ang bawat isa. Ang mga taong nasanay sa tuwa ay tatanggal sa mapanghabong at puno ng pagsubok ng mundo. Hindi nila kayang harapin ang mga pagsubok na kanilang kaharapin. Ang taong lumig sa ligaya, alin, nahina ang puso, mukhang maramdamin, inaakala ba, lamang pangilangin, na dapat nila, natutuhan baghin. Ang mga tao raw na nasanay sa kasiyahan at kagaan ng buhay ay hindi matatag sa mga pagsubok at sobrang maselan. Hindi nila makakayang tiisin ang kahirapan sa buhay. Iniisip pa lang ang problema ay hindi na nila kaya. Paano pa kaya kapag nandyan na? Para nang lamang lumaki sa tubig, tawo'y nalalanda, munting nadinig, ikinaluluon ang sandaling hilig, kundi ang puso sa tuway maliig. Katulad ng mga halaman na laging natitiligan, kapag hindi na nadiligan ng minsan ay malalanta na. Malalanta ito agad sa kaunting init. Ito ang paghahalintulad sa mga taong nasanay mamuhay sa kasiyahan, kagaanan at marangyang pamumuhay. Munting kahirapan, mamalaking dala, hindi palibhasay, ikawin ng bata, alibago sa mundo'y walang isa't mata. Ang tao'y mayroong sukat, ipagdusa. Kaunting hirap lamang ay sobrang laki na para sa mga taong nakisalayaw. Hindi kasi sila sanay na magtiis sa hirap. Kaunting pagbabago lamang sa mundo o kaunting pagbabago lang sa kanyang nakagawi ang pamumuhay ay lubos na ang paghihirap ng mga tao ito. Ang laki sa layaw, karaniwan lugar, sa mait at ngunit, sa hatol ay sala, masaklap na bula, ng maling pamilya, abad ng magulang, sa iyong na anak. Ang batang pinalaki sa saya at madaling pamumuhay ay may kulang sa magandang pag-uugali. Minsan nga parang hindi na nag-iisip, walang sariling mait, mali ang pag-alaga ng mga magulang. Akala nila pagmamahal yung ipinakikita nila sa anak nila, ngunit mali. Kaya ayun, ang masaklap na resulta ay isang anak na masyadong sensitibo at walang pagtitiis sa mga haharaping problema. Sa paburing lusot ng kong pagmamahal, ang isinasama kung batay ng lokal. Ang iba'y marami sa kapabayaan na dapat magtulong ama na magulang. Ang pagmamahal ng ibang magulang ay mali o baluktot, tuloy na pasasama ang kalagayan ng bata. Posibleng na tamad lamang ang magulang at naging pabaya.
pinanood yung video. Saan daw inihahalin tulad ang taong pinalayaw ng mga magulang? Makatwiran ba ito? Okay, tama. Taong hubad. Okay, taong hupad o pulubi sa daan? Ano pa? Okay, maraming salamat, Ella. So, sabi ni Ella, at sinabit din dito sa video, no, na yung taong, yung batang pinalayaw ng mga magulang ay inihaling tulad siya sa halaman, no? Specifically, doon sa water lily na sinabi ni Ella, na kung saan yung water lily, kapag siya ay kinuha mula sa tubig, siya ay mamamatay. No? Kagaya ng batang pinalayaw ng mga magulang, nakaasa lamang ang mga ito sa kanilang mga magulang. Okay? So, hindi sila mabubuhay, no? Kung wala ang kanilang mga magulang. So, next. Pakibasa, number 2. Bakit walang sarili pagpapasya ang isang pinalaki sa dalayaw? Bakit daw walang pagpapasya o sarili pagpapasya? Okay, dahil sinanay daw yung bata na magulang yung nagdidesisyon para sa kanila. No? So, kayo class, gusto niyo rin ba na hindi kayo marunong magpasya? Hindi. Okay? So, ano yung gagawin niyo? Ano yung dapat yung gawin? Pwede ipagmuluin ako ang pinagmulutan ng magulang. Okay. Maraming salamat, Sarva. No? Kailangan, sa mga magulang din natin, ay bigyan din tayo ng pagkakataon upang matuto tayo na makapagpasya ng sarili natin. Okay? Number 6, ibasa. Bukod sa mga binanggit sa tula, ano pa ang masasabi mo sa tao o pinalayaw ng magulang? Okay. So, bukod sa mga binanggit sa tula, ano pa raw yung masasabi ninyo? Okay? Okay, walang direksyon ang buhay at walang paninindigan. Okay? So, class, kayo, kailangan na magkaroon or matuto din kayo na makapag-desisyon o makapagpasya ng kayo-kayo lang, no? Upang makasurvive kayo sa masalimuot na buhay. Okay, maraming salamat. Ngayon, number 4. Ano ang pangunahing kaisipan ng tula? Okay, ano yung pangunahing kaisipan ng tula? Okay? Maraming salamat. Ano pa? Ano pa yung kaisipan ng tula? Sarap. Taon na lalaki sa tayo sa
ay siyang sinusunod ng mga anak. No? Kaya kailangan, guys, tayo bilang mga anak ay piliin din natin kung ano yung dapat natin sundin mula sa ating mga magulang sapagkat sila ay hindi naman perfecto, no? Nagkakamali rin sila. Kaya yung mga kamalian nila ay huwag natin sundin. Naintindihan? Yes. So, mayroon ba kayong mga katanungan mula sa Laki sa Layaw ni Francisco Baltazar? Wala. Naiintindihan niyo ba? Opo. Dahil naiintindihan ninyo, kumuha ng sangkapat na papel. Okay? At sagutan ng tahimik ang ating pagsusulit. Okay? Sangkapat na papel or 1/4 sheet of paper. Lahat ba mabigyan na ng pagbuto?
Okay? Okay, last, makinig. So, sasagutan natin yung practice unit ninyo. Pakibasa ng sabay-sabay ang number 1. Basta kabayan ng mga tata sapagkat ang mundo'y bayan ng nagsis, mamamayaso at bayan ng ligid. Kailangan daw ng taong matutong maging Saga? makapagtumaba. So, letter C, number 1. Number 2. Ipinaiwalay sa taknong 200 na tulad sa halaman na may mga taong nalataong bumagsak agad sa pagkaharap ng Okay, letter B, suliran. Number 3. sa saknong rampot isa ipinaiwatig ng taong di sanay magbata at bago sa mundo ay mga tao lang. Okay. Letter C. Karanasan. Okay, letter C, number 3. Number 4. Sa saknong kalawagin, pinahayag na ang sinumasok ang nilalayaw ng mga
Basahin muli ang mga ginto kaisipan ni Balagtas. Hatiin ang mga mag-aaral sa apat na pangkat. Bawat pangkat ay may iba't ibang gawain. Pangkat 1, dula-dulaan. Pangkat 2, sabayang pagbigas ng saknong. Pangkat 3, slogan, pangunahin kaisipan ng tula. Pangkat 4, liham para sa kabula. Pagsasama at pagsasahan ng pangakong sa tula. Okay. So class, mayroon ka po sa pangkat 1, grupo ni or ang leader ay si Buok. Okay? Sa pangkat 1, si Buok yung leader. So kayo maghahanap ng kagrupo. Pangkat 2, sa bayang pagbigas, leader, Seba. Pangkat 3, Vargas. Pangkat 4 ay si Irish. Okay? So ngayon class, ay bibigyan ko lang kayo ng 10 minuto na makapag-ensayo at makapag-usap ng inyong kagrupo. Okay? So narito yung pamantayan. Sandali lang. So ang pamantayan natin, makakakuha kayo ng 10 puntos kapag nalipangalan ang tatlong ito. Basahin. Ang pagtanahal ay may tuwirang kaugnayan sa pagka-tema. Buo ang diwa, ang mensahe ay mabisa. Naipamahalas ang makatotohanan at paraan ng pagtanahal. Pagkamalitain, ang pagkalatang pagtanahal ay ganyanado may pagkakaisa. Okay. So, bawat pagtatanghal nyo at pagpapamalas, pagdalingan, at sa pangkalahatang pagpapamalas nyo ng inyong pagtatanghal, ay magkakaroon kayo ng 30 puntos or 30 points. Okay? So, pumunta na kayo sa inyong grupo.
Pumunta na sa inuupuan. Dahil wala na ating So, magsisimula tayo sa pangkaliwan sa grupo ni Buo. Okay? Sulat-sulat patungkol sa nakisalayan. Okay, palakpakan ang grupo ni Buo. Sunod yung grupo ni Seba, Sabayang Pagbigay. Nakisalayaw ni Francisco Baltazar. Pag-ibig ang aking nakilala. Di dapat palakihin ang bata sa saya. At sa katuwa ay kapag namihasa. Kung lumaki, walang hinding ginawa. Sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis. Mamamaya'y sukat, bayan ang hindig. Kung lumaki sa tuwa'y walang pag-isip. Ano inalaban sa dahas ng sakit. Okay, maraming salamat. Palakpakan ang grupo ni Seba. Pangkat 3, slogan, Ordas. Ang pamilya ang nagbigay ng liwanag sa kadilim ng kasalanang buhay. Okay. Kita sa kanila yung drawing. Okay, palakpakan ang grupo ni Barda. Pangkat Hindi lang para sa mga buta. Maraming salamat. Sa mga
Okay, palakpakan ang grupo ni Iris. Okay, class. Sa pangkat 1, nakakuha sila ng 24 na puntos out of 30. Dahil magaling sila, subalit mahina lamang ang kanilang mga boses. No? Hindi masyado maintindihan yung kanilang sinasabi. Pangkat 2, sa bayang pagbigkas, nakakuha sila ng 28 points. Magaling, subalit may kopya lamang yung isa at medyo nagmamadali yung pagbigkas ng mga tanong o mga salita. Okay? Next, pangkat 3, nakakuha kayo ng 25 points. Maganda ang pag-ulit, subalit kulang kayo sa pag-explain or pag-presenta ng inyong gawa. Okay? Pangkat 4, kayo ay nakakuha ng 28 points. Mahina lamang yung boses, pero maganda yung ulit at okay? So, palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Pag-ikopya lamang ng inyong mga takdang-aralin at ito ay ipapasa ninyo sa kopya. Balik ko na ako. Balik na ako po. Okay, class. So, bago nyo ito kopyahin or ibasahin nyo muna yung panunod. Sabay-sabay. Okay, so dito nyo sa itaas ilalagay yung santi sa galing pagpapalaki ng mga magulang at dito yung comment. Okay? Okay, class. So, may mga katanungan pa ba kayo bago tayo magtapos sa umaga nito? Naiintindihan nyo ba ang laki sa layo? Kaninong tulay ito? So, maraming salamat, class, sa inyong participation sa umaga nito. At sa muli natin pagkikita, paalam. Maraming salamat po at sa muling pagkikita binigyan po natin. Maraming salamat po at sa muling pagkikita ginakanudyente. Maraming salamat po. Okay, palakpakan natin si Mama niya.